Ang pulong sa Dios binhi nga natanom sa atong kasing-kasing mahinungdanon ni. Giuluhan ko ni, be connected to the Word of God in our generation. Basahon na to Acts chapter 1, verse 8. Ingon ni Jesus, apan kon mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom o mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Juda o Samaria o sa tibuok kalibutan. Humaniya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw kaniya og siya wala na nila makita. Kay gisalipdan man sila panganod, magaampo ta. Amahan nga langit nun, salamat. Amahan, nagaampo ko sa pangalan ni Ginoong Hesus. Padayon ka magpadayag sa imong panghuna-huna, sa imong kasing-kasing karamo, labaw sa tanan sa imong espiritu, o sa imong mga katuyuan sa among kinabuhi. Kay niining si manaha sa konferensya, nakadawat kami mga kapadayagan pabor, nga ang among kinabuhi, may mong mapuslanon sa imong gingharian. Lalo na niining kapanahonan. Ubanan mo imubos sa lagad, ang tanan mga magtutuo nga ni akaron, sa pangalan ni Ginoong Hesus, salamat sa imong mensahe. In Jesus' name, Amen. Praise God. Isagid sa butang nga every time mag-ampo o kada buntag, isang pagpasalamat nga naluwas ko. Ang gitawag saving grace sa atong Ginoo. Siyempre, kay may nagwali, may nagtestify, nagwali sa pulong sa Diyos. That's why, nakabaton ko kaluwasan. Og sukat nga, nakabaton ko kay Jesus Christ. Nagapadayon ang Diyos Santod karon. Kabalo ka, na ako'y Bible diriyo, kining Gideon. Sa wala pa ko maluhas, first year high school pa lang ko, gitagaan ako ani sa gitawag Gideon sa eskwelahan, panghatag ni sila. O nahimo na akong batasan sa entire high school na ko, nga mao ni akong wallet. Dre na ako ibutang ang 10 pesos, 20 pesos sa akong baon. Pero sultian ta ka, na ay ko'y laing tumong. Kay baw ni ako ginahimo alkoy. Diri na ako ginaipit ang marijuana, pagsulod sa eskwelahan, may bardya, Bible, religyoso, kahit okay lang. Kay lusot. It sounds igsoon nga, religyoso ko, pero wala connection ang akong kinabuhi sa Word of God. Ginasuyop ko na, ingon pa sa mga barkada, hindi ko limtan, presko gisa. Wala alkoy, lisod ang alkoy 1980s. Alkoy pa lang, prisuhon ka na. Wala, ako Bible diri. Ayaw na koy. Kukoy man ko, kukoy. Ayaw na koy kay magabaan ta. Ay, oo, magagaba. Nagabaan gin ko. Niabot kayong panahon nga gusto ko musuisay kay murag na meaningless ang akong kinabuhi. Pero thank God, sa grasya sa Diyos, sukat ka na born again Christian ko. Ang tanan, so nakita na ko sa kabililon ang pulong sa Diyos. Mao ni ang rason nga nabago ang akong kinabuhi. Nakasinati ko gitawag pagkamatarong. Mao ni ang rason nga nahimo kong tinunan ni Jesus Christ. Mao ni ang rason nga nakaasawa ko og nakabaton pamilya. Mao po ni ang rason nga nahimo kong pastor tungod kay connected ang akong kinabuhi sa Word of God. Mao ni ang rason nakita ko sa bilis sa kinabuhi, may mga taong naluhas, may mga gitawag na himong disipulo, may mga taong nagasakripisyo sa Ebanghelyo. Kay connected ang ilang kinabuhi sa Word of God. Kabalo mo maigsoon, panahon sa mga discouragement,
Panahon sa mga trials, wala na ko'y paingnan. Gawas ang pagtawag sa Dios, kining Word of God. Bao ni ang rason nga na ako diri karon nagatindog, tungod ni, connected ang akong kinabuhi sa Word of God. Og labaw sa tanan mo tindog ko diri nga baton ko opportunity. Nga mo tindog diri karon kay muwali ko sa pulong sa Dios. Palakpakan na tatong buhi nga Dios. Praise God. Na malandong ko, may mga tao nga nakita na ko amo silingan, bantugan nga judge na matay kato na aging tuig. Patay. Bantugan nga abogado, mga political analysis na matay. Okay? Na ako'y nakita mga bantugan nga gitawag retired colonel, patay, lubong, wala na. Ang kinabuhi, pagdili connected sa Word of God, useless sa eternidad. Useless. Tama ng kakalibutan. Pero thank God, maluhas ang mga tao makasasala tungod sa Word of God o ang kinabuhi mahimong meaningful tungod sa Word of God for eternity. Ingon diri sa Biblia, very clear sa Biblia. Mahimo kamo akong witness una sa Jerusalem, Juda, Samaria, o panlakaw sa tibuok kalibutan. Pero klaro na to ni nga kining gitawag lokal. Dako ni kalambigitan kay this is the starting point. Nga kining global igsoon maabot. Starting point, picture ta na lang yun ang Davao, ato Mother Church. O kailangan na ito masabdan pag-ayo. Nga ingon diri, una sa gitawag, Jerusalem. Jerusalem. To entire world. Kung una-una ito na pag-ayo, nagsugod sila sa Jerusalem, that is lokal. Lokal. May mga basic lang nga kailangan nato sabton mga pastor. O kining ato gina-practice, mga basic kayo. Ang kailangan diri is anointing. Then exoon gitawag wisdom or talking about ability. Kung maingon ta anointing Holy Spirit. Maingon ta wisdom o ability, kailangan na exercise nato na. O ikatulo is finances para ma-establish. Mao na ni ato practice og nakatunan sa Biblia, which is ang ato sample diri Mother Church Davao. Sa sinugdanan, street preaching. Di ba? Follow up, Bible study, make disciple. Mao na connected ba ta sa tanan ginawali sa ato mga leader? Okay? Connected lang ta. Mao na ni sa ang gitawag agyanan. Tapos sa raise up disciple. Okay? Mo-involve sa ministry. O musuporta. Kailangan na din nato ni mga pastor wisdom. Sundun ra yun. Dili na ni sa questionably. Proven og tested na ni sa atong fellowship sa entire world igsoon sa gitawag kasi-klasing lingwahe, sa kasi-klasing sitwasyon sa lugar igsoon pobre or dato nga lugar. Ni-click na ni sa kay iya sa Ginoo ni. Okay? Ang problema lang nato mga pastor, danang anointing. Padalaga ni ta kay may anointing, may Holy Spirit, may daganan ta, may tawagon ta, dapat Jesus Christ. Then ikadua, ang issue diri is maproblema ang finances, pero ang punto ko diri kining gitawag wisdom or ability. I-practice nato ang sundanan physically. Dili nato nakalimtan prayer, follow up, Bible study, or either gitawag street preaching. Pero wisdom ta diri ani ang pamaagi. Siyempre, nakapokus na kay may mga bahiro nun. Mga pastor, kailangan wisdom.
Kay bisan unsaon nato pagpuga. Nga may bayronon ta, self-supporting ta, bumba-bumbahan mo ng imo atinder. Kay bisan kulatahon mo na sa nga dubitin igsoon. Kay mukisi-kisi ra na, pero unsaon paghatag na kay wagi ikahatag. Nagsayang lang ka. Okay? Hindi sayang lang ang panahon. Ang issue dira, tudluan. Unsaon pagbaton resources sa kalabanan nato igsoon nga nagasugod moabot sa simbahan. Grasya na igsoon kabalo ka nakapamalandong mo pag-ayo. Daghan mga tao, ang tao good stages. Kung nagsugod ka pioneering, nag-arkila lang ka igsoon sa mga wala pintura nga building mo, ang kalabanan nato kay mawalang barato-barato. Di ba? Kung may libre, digto ta sa libre. Okay? Ang kalabanan na nga mga tao mo adto, kato mga sipa, latar yun. Wala mga resources pa. Wala. Mauki na sugdanan. Kaya nakita na ako igsoon kung ang simbahan, biir ko na, daghan ko mo adto nga, mao nang ila kinabuhi, angat na ba? Dili na sa dautan. Kaya ang tao may libil-libil. Di ba? May libil-libil. Ang ato kailangan diri, tudluan manarabaho. Mura na dungo kay Pastor Mark, bisa kay Pastor Frank. Trabaho. Trabaho, igsoon, basic. Nga may source, kay balo ka, igsoon. Then mo tudlo ta, pagsuporta, pag-involve sa ministry, nan may ikahatag na sila. Okay, sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 43. Hantod sa gitawag 47. Nisugod sila pagwali na mga wonders and sign na agitawag mamilagro, ang mga magtutuig sa muhatag sila mga yuta, muhatag sa ilang mga bahandi, mag-iusa sila sa, grabe ang revival sa Jerusalem. Nagsugod sila sa, that is pioneering. Pioneering, di ba? Pati paniugto mo sabay, mga bagong convert, di ba? Asa digto may libre, digto mo adto igsoon, mga disciple, no? Anak ka nasig prayer, grabe. Adlaw-adlaw mo pray. Kaya tapos igsoon daghan ginadungag sa Dios adlaw-adlaw. Mao nang sinugdanan sa Jerusalem. Pero ang goal nga gisulti ni Jesus, go to all the world. Ako naguna-huna ko ba? Wala sila igsoon ni against, lalo na si Pastor Peter. Pero I believe gahuna-huna agad si Peter, si James ug Santiago, unsa na ang world. Wa na sila mga eskwela daan, unsa nang world. Dako ba na o gamay? Dako ka na kalibutan. Wa ko na mga eskwela. Una na 2017 na ang nilabay. Ibalik na digto. Ang uban nila gabahag pa. Gisugo na sila, go to the world and preach the gospel. Naba sila'y mapa nga matanaon sa kalibutan? Naba transportation nga masakyan la aeroplano o unsa? Pero dito sila nagsugod. Mga pastor sugod, ta kung nasa kagibutan. Basic igsoon. Kay hantod igsoon nga, nikatibulaag sila. Juda. Pero sultian ta ka, butang na lang nato sa ilang panahon. Bisan may kwarta sila, unsaon nila ilang kwarta. Ang ila lang naabot, kabalo mo unsa, ang kaya nila baktason. O kaya igsoon sa donkey or kabayo, masakyan. Mao na, diya. Pero ang kalibutan, questionable, pero wala sila mo question. Gisugda nila sa pagtrabaho, gikan sa Jerusalem. Karon, 2,000 years ago, connected patagyapon sa Word of God. Ang Mother Church, kay mo na itong Mother Church, connected sa Word of God in this generation. Nakita ba nato opportunity? Unsa ni? Basahon nato ang may dakong kalabutan. Holy Spirit na. Mga tao, igsoon niya, gusto tawagon sa Diyos na.
Puno sa Holy Spirit. Ingon ni Jesus, pag abot sa Holy Spirit, witness mo. Gikan sa ginabuhat na sa Diyos din yung kongregasyon. Lalo sa Davao. Ang kulang na itong panahon na nila, kwarta. Mauna nga baktas lang sila. Kutob lang sila, maabot sila baktason. Pero karong panahon, unsang kailangan gawa sa mga tao puno sa Holy Spirit, mga tinawag sa Diyos, unsa ang kailangan ni ining global harvest. Okay? Kaya na nag-isgot ko sa gitawag mga simbahan, lokal. Kabalo mo unsang sekreto? Naadya sa 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Tungod sa inyong pagkamahinatagon, ang Diyos nagapadato kaninyo kanunay. Okay? Ang opportunity, ang panahon, igsoon, iabot sa Diyos sa simbahan, pag mahinatagon. Of course, may righteousness. Of course, may right na motive. Pero drita focus, igsoon sa global, basahon nato ang 1 Timothy chapter 6. Mao ni ako nga conviction diri. Chapter 6, verse 17. Ingon ni Pablo kay Timothy, Pastor Timothy, young Timothy, tambagi ang mga dato nga dili sila magmapahitason o nga dili magsalig sa bahandi, nga dili makahatag o kasiguruhan, kung dili diya sa Dios, nga sa walay sukod, naghatag kanato sa tanan, aron kita malipay. Tambagi sila, kung yung trabaho sa pastor, tambagi sila sa pagbuhat og maayo, og sa pagpadato sa mga maayong binuhatan, og pagkamahinatagon, og andam sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimong ligong sukuranan nila alang sa umaabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Before ko i-explain ani igsoon ang maong teksto, basahon nato ang Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 15. Luke chapter 12. Ingon diri ni Jesus sa iyang parabulo. Og mipadayon siya pag sulti kanilang tanan, pagbantay kamo. Og likayi ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diya sa mga butang iyang hikoptan, bisan unsa siya kadato. Ang subject diya, dili dautan madato ka, kay ginapadato ka sa Dios, ang kahakog. Okay, clear? Ingon niya diri. Unya mingon sa Jesus kanila ni ining sambingaya, diay usa kadato nga mayuta nga maayong abot. Nga malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may akong buhaton, kini mao nga akong buhaton, mingon siya sa iyang kaugalingon, selfes. Gubon ko ang akong kabalig, o mutukod ako gitawaga, labi pang dako, budiga na. Diin ang akong tigumonon, unya, ang abot o ang uban kong mga kabtangan. Unya, miingon ako sa akong kaugalingon, pagpaayahay na lang. Pagkapalaran ni mo undo, ana-ana kanimo ang tanang butang, imong kinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpaayahay na lang, kaon inom o paglipay. Apan ang Diyos miingon kaniya, huy buang, ini gayog, gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya sa imong tanan butang nga imong itigom alang sa imong kaugalingon. Og mitapos sa Jesus sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga nagtigom og mga bahandi apan alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios.
Kini nga taho sa parabulo, dili connected sa pulong sa Dios, unbeliever. Dili connected ang iyabahandi sa spiritual, sa ministry, sa langit. Okay, very clear? Wala sa koneksyon. Og pag ang tao, igsoon, dato, mao ni ang danger. Gusto na ko i-clear nga ang pribiliyo na nato diri mga born-again Christian. Kailangan connected yun sa Word of God ni ining henerasyon. Kay dagang dato nga iining henerasyon nangamatay sila igsoon nga wala connection sa Word of God, wala kahimo ka-invest sa gingharian sa Dios. Susama ni ining gitawag tao. Og ang tawag ni Jesus Christ, very critical, dangerous, madato ka nga wala connection sa gingharian sa Dios. Ilisan imong pangalan, buang. Buang. Danger. Balik ta igsoon sa atong teksto. Sa 1 Timothy chapter 6, nagasugo si Pablo kay Timothy, gi-address igsoon sa mga dato. It's talking about mga attender, mga Christian, nga nangadato o mga dato. Ha? O ingon diya, tudloi sila, nga dili magmapaytason, tudloi sila. Trabaho na sa pastor. Trabaho na sa pastor. Blessed ka kay na born again Christian ka. Natagon, kanunay igsoon hatag, kanunay, maunang pamaagi, mga dato ta. Pero pag dili ka luhas, mabackslide ka. Okay? Maunang likramo sa mga tao, igsoon nga, dili gid espiritu, gikan sa Ginoo. Nako digtoy, ni Simba, milyon ang sakyanan. Milyon ang sakyanan. Wala siya conviction, nagpaila sa nga Kristuhanon sa gikan sa laing simbahan, gapangita daw sila simbahan, wala conviction, igsoon muhatag. Ha? Apot sila lang upiring, tayo sa upiring, wala. Napo digto igsoon, milyon po ang sakyanan ni Adto. Dili na mga disciple, dili na mga regular attender, mga pasbay. Paila igsoon ng Christian. Muhatag igsoon ni Dugay, 1 kabuan, 2 kabuan, kada hatag, 100. Murag kalinturahon pa. Huwag ka maulaw. Mao nagiingon sa Biblia, Timothy, tudloi sila nga magpadato sa buluaton sa Dios. Sa ilang kadato may koneksyon. Kabalo ka igsoon, ang tawang mga pastor, gikomisyon ni sa Ginoo nga mahimong pastor. Kung asa ka karon simbahan, ginapadato ka sa Dios, dato ka, mao ginang imong pastor. Nana sila right nga mag-guide, mo tudlo, mo encourage, mo challenge sa pag-invest sa ministry. Okay? Ayaw nang kinaiya. Ay, pastor, muhatag ko 20,000 ba si kung saan niya ng 20,000? Mawala ila salig silang pastor. Okay? Sultihan na ka-exon. Kanang mga pastor, kay gipastor na, i-anticipate na lang nato nga gitawaga, mugro. Kay gihimo na manager sa Ginoo. Basta nagatrabaho, nagasugod, mugro, mu learn tadiya nga mu learn. Sa atong kulang, sa atong kapakyasan, matured lang na. Pero inon mo nga, basi mo tithes ko 20,000. Mapay ka backslide ni pastor, uy, delikado na. Ang inyong pastor, bisan unsaon nyo, may kwartan o wala, mubarong. Nakabarong. Bisan wala na pamahaw. Muhali po na. Basahon ako, dili ta kalimtan niya. Ang ako gusto diri nga i-acknowledge nato ato mga pastor. Okay, 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians. Mag-learn ta diri mga igsoon. Verse 10. Ingon ni Pablo,
bisan may kaguol, malipayon gihapon kami, mga kabus kami, apan daghan nga dato tungod kanamo. Daw walay kami nahot, kami, apan tag-iya di ay sa tanang butang. Tawa, ana na ang papel sa pastor. Mao ng papel sa pastor. O gusto na ko i-clear. Kining gipuiso ni Satanas gani. Mag-challenge ang pastor, mao ni may buluhaton ta, hatag. Ang reaksyon gid dayon sa taong mga dato nga dili luhas. Dili luhas. Asa mo adtong kwarta ani? Sao mo na sa pastor? Mawala ang gitawag pagsalig sa pastor. Mawala ang gitawag pag-ordin o pag-ordin nga kana ang pastor. Ani na lang. Delikado ni gitudlo diri ni Timothy, ni Pablo kay Timothy. Tudloi sila. Kitang mga pastor, dili ta madlok. I-guide nato. Ang issue diri ginapasabot nga i-guide ang pastor mo take dominion, mo take authority, lalo na sa pag-invest sa gitawag ministry or sa vision nato. Og lalo na igsoon gitawag pagiya pagkurikta. Isip pastor, dili ta ma-intimidate. Okay. Kay gipadala na sa Dios, kun iya na sa Dios mukat-on gyud na. Mukat-on gyud na. Mupaluyo na. Ani na lang. Dili ko kumpormi, pastor. Ani na lang. Kambyo ta. Ako dato, ikaw pastor. Sugot ka. Ako dato, ikaw pastor. Una-una, anak pa kayo. Ha? Ang pastor panalangin na apel na igsoon sa gasa sa Dios, sa simbahan, o gasa sa imong pagkamagtuto nga padatuon ba ka sa Dios. Ako na tanaw sa gitawag Biblia igsoon nga ang gitawag mga tao nga mudala blessing and curse gikan kay Abraham mga pastor. Pag iunor mo, respetuhon ang imong pastor. Okay? May panalangin. Mao ni karon ang Mother Church sa Davao, nabati nato ang espiritu ni ining gitawag. Karon igsoon nga gitawag simana, kay na igsoon gitawag global nga pananawon. Kay niabot na kini sa atong henerasyon. Ang ato church, ang kasing-kasing sa atong pastor, connected sa Word of God, niining gitawag global harvest. Ato ni opportunity. Dili man tanan pastor nakabato ni ining gitawag mission. Dili man tanan nagahatag igsoon pagtagad ni ini. Pero kitang tanan ginadasig, ginatagaan opportunity sa atong buhi nga Dios. Ang kailangan diri karon mga dato. Mga dato. Okay. Ngano nga nakita nako ni sa gitawag Victory Chapel. Kung nauna-una to ang mga sinugdanan, gikan sa Davao, sa mga daughter church, karon igsoon ang uban na establisa, ang atong mother church, global harvest. Mao ni exact panahon. Eksaktong panahon. Diri sa Davao, may mga gipadato, may mga dato, ang word dato, makapalit milyon nga sakyanan, makapalit maayong gitawaga balay, angat ang kinabuhi. Maura, ebidensya na nga nadato ta. Okay? Ebidensya na nga nadato ta. Pero giingon diri igsoon ni Pablo kay Timothy, tudloi sila nga magmahinatagon. Kailangan may koneksyon ang ato pagkadato kay sa spiritual, sa gingharian sa Dios, o sultian na ka, padatuon pagyuta sa Dios. Pabless ko igsoon sa Mother Church. Pabless. Antawan nyo mga dato na to.
Unsa sila ka-humble, unsa sila ka-committed, unsa sila mo respeto mga pastor. Okay? Mauni nga ato, charge ginapauswag. Ginapanalaginan sa Dios sa atong pananawon. Risky ni sa panawagan sa Dios sa karong panahon. Pero makahimo ta o kailangan ta magpasalamat sa pribiliyo o sa opportunity nga ginahatag sa Dios nato. Diri mahimong mapuslanon ang gitawag mga dato. Thank God. O wala na ilaing pamaagi, ingon diri sa Biblia, pagka mahinatagon. Ginapadato, tabasahan niyo sa Corinthians chapter 9 verse 11 og 10. Tungkol sa inyo pagkamahinatagon, ang Diyos mo provide binhi, o sa inyo pagkamahinatagon, magpadato, magsige padato ang Ginoo. Ha? Unsa nang inyo pastor, ipapriso nyo kung dili na maghagit sa inyo, ha? Na naikabayad sa ato mga gitawag ministry o sa ato mga bayronon. Muhagit kita kay mauning pamaagi nga mga dato ta. Aslo nga kana igsoon may kalabutan sa ministry o sa kahimayaan sa Dios. O ang another igsoon, mga dato, pauswagon pa sa Dios. Mao ni nagdala kredibilidad, dignidad. While nga nagapauswag ta igsoon ang atong karakter mapainobsonon, kay matinugyanon, kay og matinuohon, sultian na ka. Ang Dios igsoon, mudungan pa. Hantod magkalayo ang atong abot. Amen. Sa kalayo nga gihatag sa Dios kanato. Gusto ko magasira. Ang Biblia igsoon ni Saad, double portion sa gitawaga 1 Timothy chapter 5 verse 17. Double portion sa gitawag mga pastor, pagpanalangin sa nagakugi sa mga buhat. 2 Corinthians chapter 9 verse 11, nagapadato ang Dios sa taat pinaagi sa atong pagkamahinatagon. Musira ko igsoon. Luke chapter 17. Luke chapter 17. Okay. Mo nag-iingon ni Jesus. Ingon ni Jesus sa iya mga tinunan. Verse 7. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karniro. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba ninyo siya? Pagdali diya aron mukaon ka. Ang pag-interpret ani is about historical or gitawag customary sa mga Hudyo. Verse 8. Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong paniyapon. Og unya pagtapis og silbi ako. Humani ini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo kun nabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo. Ingna ninyo mga sulugoon kami og nagbuhat lamang sa among katungdanan. So, ang pagsuporta, ang pagpamuhat, okay, we are servant of God. Ang ginapasabot diri ginasulti ni Jesus Christ dili is ang karakter. Ang karakter sa gitawag mga alagad. We are servant. Kabalo ka ani ang ako nga gusto i-clear din. Sa karon, kung katabang ka ni Presidente Digong, usa ka dakong pribiliyo. Presidente Digong sa hari, katabang. Di ba? Unsa pa ka kitang tanan, lalo na mga pastor. Unsa pa ka kita. Okay? We are servant, children sa atong gitawag Dios, Amahan. Unsa ka pribiliyo igsoon nga kita nakabaton portion sa grasya sa Dios nga mahimo igsoon alagad sa Ginoo. Diya sa ato sinugdanan, praise God. Baliko na ko, mauna na ang proseso. Sa kinapawan, ginatanaw na ko
Na yung mga tao, igsoon, mga disipulo, on fire kayo. O ako natanaw sa ilan, na ko pananawon, nga pwede ni mga tawhana sa eksaktong panahon, internasyonal. Okay? Na sila yung mga ability, labaw sa akua, labaw sa ilang pastor. Kita po, sa inyo po. Okay? Thank God, gagamiton para sa Dios sa iya katuyuan. Pero daghan mga tao, igsoon nga maasir tungod sa imong leadership ug sa imong pagpamasto. Nga mahimong gitawag alagad sa Dios. Lalo na global harvest.